Mga kaibigan, kumusta? Ngayon ay lubos nating tatalakayin ang paksang degree na may natural na exponent. A ay numero natin dito, N ay ang degree. Kung numero A ay 0, magiging 0 rin ito sa anumang degree. Di ba? Kung A ay positibong numero, magiging positibo pa rin ito sa anumang degree, positibo, di ba? Pinag-uusapan natin ang degree na may natural na exponent gaya ng 2, 3 at iba pa. At kung A ay negatibong numero, yung numero mismo na itinataas natin sa degree, depende na ito sa degree mismo. Ibig sabihin, kung ang degree ay even number, gaya ng 2, 4, 6, ano ang magiging resulta? Positibo. Halimbawa, -5, itaas natin sa A, sa pangalawa, di ba? Sa pangalawang degree, even, oo. Ano ang lalabas? 25. Ibig sabihin, walang pinagkaiba, positibo man o negatibo ang numero A. Kung even, magiging positibo, at kung odd, magiging negatibo. Magiging negatibo ang resulta. Ibig sabihin, halimbawa, -5 sa ikatlo ay magiging -125. At ngayon, tanong ko sa inyo, isulat sa comments magkano ang 5 sa ikatlong power? Mag-practice tayo at gumawa ng ilang exercises. Kakailanganin ninyo ng calculator. Kaya halimbawa, sa una hindi na kailangan ng calculator. Napakasimple. 2 sa second power, magkano ito? 2 squared ay 4, di ba? 2 sa ikatlong power, ibig sabihin 2 times 2 times 2. Ito magkano? 4. At 4 times 2, magkano? 8. Excellent. Ngayon naman minus 2 squared. Ano ang makukuha natin? Negative number ito, pero even power. Magiging 4. Magiging positive number pa rin. At dito, minus 2 sa ikatlong power, ito ay minus 2 times minus 2 times minus 2. Di ba? Makikita natin, yung mga ito nagiging plus, oo, minus times minus ay plus. Pero pagkatapos, i-multiply pa rin natin ang plus na ito sa minus, kaya negatibo ang resulta dahil ang numero A ay negatibo at odd ang exponent. Nakukuha natin 2 times 2 times 2. Magkano ito? 8? Oo, minus 8. 0.5 squared. Well, magiging 0.25. Sige, i-check natin para sigurado. 0.5 times 0.5. Diba? Yan ay 0.25. O pwede ring 0.5 squared ay 0.25. Kung may calculator kayo, pwede ninyong gawin yan. So, 0.25 hundredths. 7 raised to the 5th power. Ipapakita ko sa inyo ang function. 7 raised to the 5th power ay 16,807. Sa ganitong calculator, pwede ninyong gawin ito. Next. Dito, kung may fraction tayo, pwede nating erase ang numerator at denominator sa power. Ibig sabihin, 3 cubed at 4 cubed, magkano yan? 3 cubed, magkano? 27, di ba? 3 sa ikatlong 27. At dito, 4 sa ikatlo, 4 sa ikatlong 64. 27, 64 na ordinaryong fraction. May negatibong numero, A tayo, pero may even power. Kaya positibo pa rin ang resulta natin. Ibig sabihin sa pangalawang power, 2 buo, 4 na ikapu. Sa pangalawang power ito ay 5 buo, 76 na ikasandaan. Ayos. At ngayon, ano ang gagawin natin dito? Kung kinakalkula mo sa calculator, 0,1, oo, squared, minsan nakalagay ganito. Halimbawa, 1 times 10 sa minus ika-4 na power. Oo. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin parang fraction ito. Ibig sabihin, negatibong power, bumababa lang sa denominator. Ibig sabihin, 1 times, dito magiging ganito, 10 sa ika-4 na power. Ano ibig sabihin nito? Kasi nag-multiply tayo ng 1 lang ang matitira sa numerator, di ba? At dito, 4 na 0. 10,000, di ba? Ano ibig sabihin nito? Isang 10,000 magkano? 0, 0, 0, 0. May 0 pa. Oo, ganun. 10,000, di ba? Ibig sabihin kung lagyan natin ng 1 dito, magiging 10,000. Ayos. Ito yung 1, di ba? Yung huling 10,000. Ibig sabihin ito ay
0, 0, isa pinarami ng 0, 0, isa. Kailangan nating ilipat ang quit sa kaliwa ng 2 beses para sa 100 ito. Oo, dito at isa, 2. At kailangan nating pumunta sa kaliwa, isa, 2. Oo, ganito ang resulta. At sa huli, pareho lang ang nakuha natin. Ibig sabihin 3 0 at isa. Oo, eto nga, ganito ang resulta. Isang ika-10,000. Tingnan natin ngayon kung paano magmultiplika at maghati ng mga exponent. Kung paramihin natin ang numero, halimbawa, dito meron tayong 2 at 2. Oo, 2 at 2. Ibig sabihin, ang numero A ay pareho. Pero meron tayong ibang exponent na M at N. Kaya kailangan nating idagdag ang mga exponent na ito. Ang A sa M exponent ay pinarami ng A sa N exponent. Ang resulta ay A, idadagdag lang natin ng exponent na M plus N. At kung hahatiin natin, kailangan nating ibawas sila, M minus N. At syempre, kung ang A ay hindi 0, ang A sa exponent na 0 ay laging katumbas ng isa. Ibig sabihin, 5 sa exponent na 0 ay isa, 3 sa exponent na 0 ay isa, at iba pa. Ibig sabihin, lagi iyan. Tandaan lang na sa 0 exponent, isa ang sagot. Ngayon, subukan nating pasimplihin ang mga halimbawang ito. Halimbawa, 2 sa ika-4 na power, i-multiply sa 2. Ano ang 2 lang? Ibig sabihin, 2 sa unang power. Di ba? Ibig sabihin, kailangan natin ng 2, 4 plus 1 ay 2 sa ika-5 power. Hindi natin ito kakalkulahin. Gusto ko lang ipakita kung paano magtrabaho sa mga power. 2 sa ika-5 power. Dito nakuha natin, dito rin isa. 1 plus 4 plus 4, magkano? 9 plus 1x sa ika-10 power. Dito kailangan nating mag-isip. Dito meron tayong 0.4 sa ika-5 power at dito 0.16. Ano ang 16? Ito ay ika-5, ito ay pareho ng 0.4, 0.4 sa ika-2 power. At ngayon, kailangan nating i-add ang mga ito. Nakuha natin 0.4 sa ika-7 power. 5 plus 2, 7. 5 sa ika-8, dito meron tayong 25. Ang A natin ay hindi pareho, di ba? Ibig sabihin, dito ang A ay 5 at dito ay 25 lang. Anong numero sa anong exponent? Kailangan erase ang 5 para makuha ang 25. Sa pangalawa, syempre, sa pangalawa. Kaya 5 sa 8 plus 2 ay katumbas ng 5 sa ika-10 power. Okay. Ngayon dito. Dito meron tayong isa. Oo, practically ganun. 2 plus 3, 5 plus 5, 10. 11. 3 sa ika-11 power, ibig sabihin 1 plus 2 plus 3 plus 5 ang i-add. Sige. At ngayon dito, sa halimbawang ito, i-add muna natin yung numerator. Oo, ibig sabihin, unahin natin yung numerator, tapos i-subtract na sa denominator. Makikita natin 7, 9 plus 5, oo, at dito 7 sa 12, 7. 9 plus 5, magkano? 14. 7 sa 12. At ngayon, natapos na natin yung numerator. Anong formula ang gagamitin? Yung formula na ito, di ba? Ibig sabihin, kailangan nating isubtract yung n sa una, oo. Ang n natin ay 12. Kaya 7, 14 minus 12. Makukuha natin 7 sa pangalawang power. Yun lang. At dito baliktad yung formula. Kailangan nating gumawa ng multiplier. Bawat factor may sariling exponent. Kailangan natin ng factor sa isa, o A sa nth power times B sa nth power. Ganun lang yon. Napakasimple ng formula dito. Halimbawa, kung x times y sa ika-4 na power, ito ay x sa ika-4 times y sa ika-4. Dito meron tayong 2 sa pangalawa times x sa pangalawa. Kaya 4x sa pangalawa. Napakasimple, di ba? Kaya dito, bawat isa, ibig sabihin, bawat factor, 5 man, 15 o 2, walang pinagkaiba. Sa ika-6 times b sa ika-6 times c sa ika-6. Ganun lang yon. Ngayon, ano naman kung itataas natin ang isang power sa ibang power? Ibig sabihin, hindi natin i-add ang mga exponent, kundi i-multiply. Ibig sabihin, m times n. Subukan natin. Halimbawa, dito meron tayong x sa ika-5 power na itataas natin sa ika-6. Ito ay magiging x sa 30 power. Ibig sabihin, 5 times 6. Ito ay magiging 30. 2x sa ika-4 na power is squared. Kailangan natin, una, itaas ang 2, hayaan akong isulat ng detalyado. Isa multiply sa 2.
I-multiply natin sa x. 4 times 2, 2 squared ay 4. Tapos dito, x raised to anong power? 4 times 2, ika-8 power. Ito naman medyo nakalilito. Una, kailangan natin, hayaan muna natin yung denominator. Huwag muna nating galawin. 5 cubed, pero kailangan pa nating i-raise sa 4th power. Kaya kailangan nating i-multiply ang 5. 3 times 4, magkano? 12. I-multiply natin. 25, ano yon? 5 squared, di ba? 5 squared. Kapag nag-multiply tayo, Hindi naman nag-multiply. Yung powers, nag-add sila. Kaya 5, 12, plus 2, isusulat ko ng detalyado, 5 sa ikasiyam. Okay, ano yan? 5 sa ika-14 divided by 5 sa ikasiyam. Ibig sabihin 5. Ano yung formula natin? Kailangan natin yung numerator, yung power minus yung denominator. 14, yung power na yan, 14 minus siyam. Kaya 5 sa ika-5 power.